Amen. Amen. Hallelujah. God, panatili po tayong nakatayo at damhin po natin ang presensya ng banal na Espiritu na nasa ating kalagitnaan. O Diyos amang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa oras ito, naroon na po kami ng pakikinig ng iyong salita. Alam namin, Panginoon, na ang iyong salita ang siyang nagpapatibay at siyang nagdidisiplina sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, kailangan po namin maunawaan at maintindihan ang bawat maririnig namin. Nang sa ganun, Lord, amin nga po itong nagsapamuhay sa aming pang-araw-araw na pangangailangan sa takbo ng buhay natin. Salamat, Lord, at tunay po na batid namin na nasa kalagitnaan ka namin ngayon at nagtuturo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, I want to begin yung aking pong pagsasalita sa isa po mo ng kumbaga sa bird's eye view. Paki-plus mo nga yung Psalm 65 verse 4. Ayan. Psalm 65 verse 4. Psalm 65. First of all, paki-plus mo nga muna yung time natin. Kung anong oras tayo mag-start ng ating pong panambahan. Yan. Ang nakalagay po sa Sunday service natin, schedule is February 8, 9 a.m. 9 a.m. po ba? 9 a.m. Okay. Yan po yung pakikipagtipan natin sa ating Panginoon. Di po ba? Paki-plus mo ngayon ang Psalm 65 verse 4. Yan. Sabi po dito, mapalad ang tao na iyong pinipili. Sino po ang pumili? Sino po ang pumili? Mapalad ang tao na iyong pinipili. Tingnan po natin yung salitang mapalad ang tao na iyong pinipili. Blessed is the one whom you choose and bring near to you to dwell in your court. At saan yung court ng Panginoon ngayon? Sa church. Sino ang pumili? Ang Diyos. Pinili ka ngayon ng Diyos para pumunta sa kanyang simbahan. Kaya lahat tayo pinili ng Diyos. At sinabi niya po dyan, yung kanyang pinili ay mapalad. Hindi yung pumunta lang dito. Hindi niya sinabi, ikaw na pumunta sa simbahan ay mapalad ka. Tama po ba yun? Kundi, yung kanya lang pinili. Okay? Kaya mapalad si Brother Ernest kanina, sabi ko, wala pang alas 8. Ito na siya. Isa siya sa pinili ng Diyos para pumuntahin nandito siya. Alam niyo po, napakahalaga kasi yung oras na dapat nating pansinin. 9 p.m. Umating po ako ng kasal. Yung inatinan po namin kasal ay kasal sa korte. Ewan ko sino yung pamangkin ko na si Erica, yun yung kinasal. Korte po siya, korte. Yung judge. Pag sinabing court, it is court. Yung pupunta kami sa court ng judge. Pag ang start ng kasal is 10 yata, something ganun o 11. Sa 10,
let's say 10 yung kata natin. 9 o'clock, nandun na kami sa court. Sa court ng judge. Nakapunta na kami doon. Pumunta kami na sa court ng judge. Ang kasal pa ay 10 o'clock. Meron pong isang meron pong isang katiwala doon na habang kami ay nasa korte, sinasabi na nung katiwala, dito po kayo buko, pagdating po nung yan, hindi na po kayo pwedeng pag-alagala, hindi na po kayo pwedeng mag-usap-usap, basta dito po ang ninong, dito po yung mga ikakasal. Pagkatapos, lahat ng pagdating ng 9 o'clock, let's say 9 o'clock na lang, inaano ko na lang. Pagdating ng 9 o'clock, wala na pong gagalaw. Yun na lang pong judge ang siyang magsasalita kung ano yung gagawin. Wala po kayong sasabihin kundi, opo. Alam niyo po, pagdating ng judge, mupo na kami. Pati yung litratista, meron po siyang lugar kung saan siya lulugar. Pagdating ng 9 o'clock, meron na po kami lahat. Salitaan na po yung court. Ano po yung ibig ko sabihin? Kasi binigyan na kami nung judge na kami na po yung pinili ng judge na kami po ay makikipagtipan sa kanya sa oras ng kailangan nandun na kami. Judge lang po yun, hindi po yun Diyos. Nakuha niyo po ba yung ibig sabihin? Judge lang yun. Pero dito sa ating church, minsan praise and worship pa. Yung mga mangunguna pa sa praise and worship. Imbis na 9 o'clock dumating dito, minsan dumarating sila 10:50, 9:50, 9:30. Ngayon, ang tanong ko, pinili kaya sila ng Diyos para sila ay ma-bless? O sarili lang nila yung kanilang bigyan ng laya? Kahit na 9 o'clock, matutulog pa rin naman yan. Kaya ko po ito sinasabi. Sabi nga, how blessed is the one whom you choose and bring near to you to dwell in your court. We will be satisfied with the goodness of your house, your holy temple. Kasi pagdating po dyan, hindi na po natin yan inaano. Malayo, ang nangyayari po sa atin, malayo po tayo. Nagiging malaya tayo. Hindi, okay lang. Kahit na maliit ako. Balik mo nga ulit sa ano lang. Ano na ako. Doon sa ating po. Okay lang. Tingnan mo po ah. Dati. Tingnan niyo po ah. Sabi po dito, Sunday service is scheduled February 8, 9 a.m. Nakita niyo po ba, 9 a.m. po yung pagkikipagtipan natin sa ating Panginoon. Gumawa po tayo ng covenant sa Diyos na Lord, in church, makikipagtipan po kami sa iyo ng 9 a.m. E pumunta ka dito, 9:15. Sa tingin po natin, kaya ginalang natin yung ating Diyos. Hindi po ba? Dapat kasi talagang pag sinabi natin 9 a.m., before 9 a.m., nandito na po tayo. Dahil natitiyak po, ang Diyos narito na sa ating kaluluwa. Yung oras na yun.
Kaya nga, sinasabi diyan sa verse na yan, sabi niya, sa 65 verse, sabi niya po diyan, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit upang manirahan sa iyong bulwagan. Kaya napakapalad mo pag ikaw yung napili ng Diyos. Kasi meron ipagkakalood sa iyo ng blessing. Ang nagiging problema lang natin, na ipagkaloob na yung blessing nung dumating tayo. Okay? Tapos kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay na iyong templong banal. So, this court is holy. Gawin po natin holy ito. Huwag po natin gawin, okay lang yun. Pwede naman na. Kaya minsan naunawaan ko rin minsan yung mga data nito. When the time of starting their, yung kanilang panambahan, inanak nila yung kanilang tito. Meron sila kasi nagbabayan. So, doktrina nila yun. Pero usually, inaapos sa last din natin yun. Kasi ba't nilang dinalak? Wala naman nakalagay dun sa Bible na ilalak mo yung tito. Open pa. Okay? So, ito lang po. Kaya ko lang po ito sinasabi. Pinili po tayo ng Diyos. Kailangan po natin, before we start the service, narito na po tayo, yung ibig kong sabihin, ihanda na natin yung ating sarili upang panambahan sa ating Panginoon. Di ba napakaganda po? Pagdating dito bago mag-start, nakahanda na yung sarili mo, okay na. Di ba, Brother Ernest? Okay na, titignan ko si Brother pag nandun. Kasi handang-handa na niya. Hindi siya dumating na magmamadali. Nagtan na. O, doon na ako sa ito. Ano na yung gitara? Hindi man lang nakapag may yung mga praise and worship team namin. Sumapat na tayo. So, dapat lang maintindihan natin yung ating kalagayan sa Diyos. Kailangan intindihin natin ano ba talagang dapat kong gawin sa hari na makapagmahal. So, yun lang po yung ating start. Ito na po. Noong nakaraang anniversary natin, ang naging tema po natin is crossing over. Sa Joshua 3. Sabi ko, bakit po namin napili yung tema na crossing over? Ano po talaga ang ibig iparating ng crossing over ng Joshua 3? Ano po yung pinaparating sa atin? Yung team natin, dun po sa ating 42nd church anniversary. Ano po yung talagang pinaka-context ng crossing over at bakit ito yung napili natin? Meron po ba ngayong mga bakit ito yung napili? Direct, yung mga membro, bakit ito yung pinili namin? Ano po yung talaga yung mensahe ng Panginoon para po sa amin? Itong crossing over na po ng Diyos. Dapat po isa sa tayong mga member, lalo na yung mga nag-preach o mga anong tawag dito, nag-e-exhort. Dapat yung mga ganyang mga tema natin, dapat inaalam natin nang sa ganun, yung ating pong tema na crossing over Joshua, alam ng bawat isa. Napakahalaga po yan. At talaga po naman, napakaganda na tema yan. Kung pag-aaralan natin yan, napakaganda po yan yung Joshua na yan. So, kaninang umaga, habang nakikinig ako sa radyo, sabi nung isang teacher doon,
ang salita ng Diyos ay laging konektado. Ang salita ng Diyos ay laging konektado. Alam niyo, nakita ko to. Ang salita ng Diyos ay laging konektado. From Genesis to Revelation, nagkakakonekta po lahat talaga. Hindi po pwedeng maghiwalay. Talagang meron siyang connection. Kaya itong crossover na to, lahat yan konektado from Genesis to Revelation. So, buksan po natin ang ating mga aklat doon po sa Joshua. Yan. Joshua chapter 1. Pag-ano nga po yung Joshua chapter 1. From verse 1. Joshua 1:1. Okay. Pansinin po natin ha. Sabi po dito, sa Tagalog ko po babasahin. It's about crossing over. Sabi ko nga sa inyo, ang salita ng Diyos ay laging konektado. Nangyari nga, sabi dito, pagkamatay ni Moises, na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Joshua, na anak na lingkod ni Moises, na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Tingnan niyo po, pansinin po natin ha, dalawang beses, sa chapter 1, sa verse 1, dalawang beses na sinabi niya, si Moises na lingkod ng Panginoon ay patay na. Okay? Presence na yan. Patay na si Moises. Pagkatapos sa verse 2, si Moises na aking lingkod ay patay na. Sabi niya, kay Joshua, tumindig ka na. Yeah. Diba? Tumindig ka na, Joshua. So, at tumawid sa Jordan ito, ikaw at ang buong bayan ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. So, ang istorya po nito, ang crossing over, ay ipinapasa na ng ating Panginoon kay Joshua yung next generation. Joshua, ikaw na ang mamumuno sa next generation. Kasi pangalawang generation na yan eh. Ang unang generation po ay galing po kay Moises. Pumunta ang bayan ni Abraham sa Egypt. Bali, 7 lang po sila. At sa bayan po ng Egypt, ang mga Israel, bigla po, ang bilis po nilang dumami. So, dahil sa pagdami nila, ang bayan ng Israel ay naging isa pong nation. At yan naman po ang talagang gustong mangyari ng Panginoon. Ang isang nation. Kaya lang po, ang bayan ng Israel, sila simula po nung sila ay nalipat doon sa bayan ng Egypt, ang naging katangkulan po nila ay isang alipin. Mga alipin po sila. Lumawak po yung bayan ng Israel, yung lipin ni Abraham, yung seed ni Abraham, na isang mga alipin sa bayan ng Egypto. Kaya ang kanila pong mindset ay isang alipin. Kaya nga po, nung inilikas na sila ni Abraham, ni Moises, nung inilikas sila ni Moises, sabi nung mga taga-Israel, pinaalis mo ba kami sa bayan ng Egypto para maghirap? Sabi niya, kasi sa bayan ng Egypto,
hindi po bagamat sila ay alipin, pero kumpleto sila ng pagkain. Hindi po sila naghahangad ng mga kahirapan doon. So, ang nangyayari ngayon, panay reklamo. Panay reklamo ng mga Israel kay Moises. So, pero ang ating Diyos, hinangad niya na ang bayang Israel ay maalis sa pagkailipin. Natanggal sila doon sa lugar na yun. Kasi sabi nga sa Bible, ang aking bayan ay nahihirapan ng gusto. Ang kanilang daing ay nakakarating na sa akin. Kaya ang gustong mangyayari ng ating Diyos, maalis ang mga Israel sa pagkaalipin. Kaya ngayon, ang nangyayari, inamit niya si Moises na siyang manguna upang ilikas ang mga ang mga Israel sa Egypto dahil sa sila po ay hirap na hirap na. So, nangyari naman na ilikas ni Moises ang bayang Israel sa Egypt. Ngunit meron silang naging problema dahil kailangan nilang makapunta sa wilderness, pero meron pong isang dagat na siyang nagiging hadlang sa kanilang pagtungo sa kabilang ibayo. So, ang ginawa ng Diyos, dahil noong araw na yon, hindi pa nila gaanong kilala si Moises, yung kanyang kadakilaan, hindi pa nila ganong kilala. Kaya walang gaano silang tawag dito, tiwala kay Moises. Ngunit nung ginamit na ng Panginoon si Moises, sabi ng Panginoon kay Moises, Moises, ano yung hawak mo? Sabi niya, gawin mo yung tungkot mo, ituro ko sa Red Sea, sabi niya. At ginawa nga ni Moises na hinawi niya yung tawag dito, Red Sea, pulang dagat. Tagalog lang po. Yung pulang dagat. So, nung tinuro ni Moises yung tungkod niya sa pulang dagat at nahawi, doon nakita ng mga Israel na talaga palang etong si Moises ay may kapangyarihan. Doon palang nagsimula ang tiwala nila kay Moises. Nung makita nila na nung itinuro ni Moises yung kanyang tungkod at nahawi na yung nanampalataya na sila lahat kay Moises. At ang bayan ng Israel ay nakakita sa kabilang pampang na hindi sila nabasan ng tubig. Yun po yung katotohanan nun. At nung nasa kabilang pampang na sila, siyempre sumusunod yung mga yung mga kaaway, muling itinuro ni Moises yung kanyang tungkod sa Red Sea at natabunan din yung mga. So, ngayon, nakalaya na yung bayang Israel doon sa pagkaalipin doon sa Egypt. Yun lang po yung kwento nun eh. Nakalaya sila sa pagkaalipin. Ang tawag doon is they are redeemed. Parang redeemed lang sila doon sa pagkaalipin. Pero ang problema, yung kanilang mindset, naroon pa rin yung kanilang mindset na bilang isang alipin. Nakalaya nga sila doon sa Egypt, pero yung mindset nila still bilang isang alipin. Kaya doon, galit na galit ang Diyos. Alam nyo ba, dahil sa kanilang mindset na alipin, lahat ng mga nag-mindset na yun, hindi nakapunta
sa promise of land. Lahat sila ay namatay sa ilang. Bakit? Sa akin lang kung pag-aanalisa kung bakit hindi pinayagan ng Diyos na yung mga inilikat niya doon sa Egypt ay hindi pinarating sa Promised Land. Bakit? Kasi yung kanilang mindset ay isa pa rin alipin. Ayaw ng Diyos na pag pumunta ka na doon sa kanyang Promised Land, mindset mo pa rin ay isang alipin. Kaya lahat yung generation ni Moises, yung generation ni Moises, hindi nakarating sa Promised Land. Namatay po lahat sila sa ilan. At yung mga tao na yun, then almost 40 years sila sa wilderness. Siyempre may mga nabuntis, may nagkaanak sila. At yun yung tinatawag na Joshua generation. Yun na yung Joshua generation. Una kasi, ayaw ng Diyos, pag pumunta ka sa kanyang pinapangakong Promised Land, dapat magbago ang iyong isipan. Kaya nga sabi ko, konektado lahat yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, repent. Diba? Repent. For the kingdom of God is at hand. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggang hindi nagre-repent yung iyong isipan. Never makakapunta ka. Kung ang isipan mo pa rin ay katulad nung pagamat ang generation ni Moises ay talagang naniniwala kasi nanggaling sila sa seed of Abraham. Kaya sila ay nananalig sa ating Panginoon Diyos, pero yung kanilang pag-iisip is still nandun. Hindi nagbago yung kanilang isipan. At dito nga sa crossing over ng Joshua, so kailangan ng Diyos na sabi niya nga dun sa Joshua chapter 1 verse 1, sabi niya, patay na si Moises. Pinausap ng Diyos si Joshua. Joshua, ngayon patay na, tumindig ka. Itong generation na to, ikaw ang magdadala doon sa Canaan. So, ang naging problema din ulit ni Joshua ay yung paano siya makakapunta sa Promised Land. Merong isang Jordan. Alam niyo po, ewan ko kung siguro na-i-press na ni Bishop kung ano yung Jordan na yun. Siya po yung isa sa pinakamalaking Jordan River doon po sa Middle East. Hindi ka basta-basta makakapunta sa kabilang ibayo nang hindi ka talaga mababasa o hindi, yun ang naging problema. Generation na to ni Diyos, marami yun. So, gumawa ulit ang Diyos kay Joshua. Kasi si Joshua, hindi rin siya, kung ano yung pagkakilala ng mga Israel kay Moses, ganun din ang pagkakilala nila kay Joshua. Kasi wala pang naipapakitang kadakilaan si Joshua dun sa generation. Kaya nung sinabi ng Joshua, meron siyang sinabi, hakuwiin ko rin itong dagat ng Jordan para makatawid kayo. At sa iyong pamamagitan, itong mahahawi. Kaya nung nakita ng generation na nahawi ni Joshua yung Jordan at sila ay nakatungtong at nakapunta sa kabilang doon nagtiwala yung generation kay Joshua. Alam niyo po, sa ating panahon ngayon,
Malaki pong ibig sabihin yan eh. Kailangan po talaga din natin mag-cross at pumunta sa promise yan. Sa kaya ng Diyos. Kasi doon sa kaya ng Diyos, kung ating pupuntahin ng Matthew 6:33, ano yung sabi sa Matthew 6:33? Matthew 6, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Kasi pagdating natin doon, pagdating natin sa kingdom of God, yung ating i-cross over, na pag sinig natin yung kingdom and His right, all these things, wala po silang magiging problema na roon. Alam niyo po ba, sa generation ni Moises, lahat ng kinakain ay hinuhulog ng Diyos. Hindi po nagtatanim yung mga ni Moises. Yung mga generation ni Moises, hindi sila nagtanim, hindi sila nagsaka ng mga kakainin nila. Lahat ng mga pangangailangan nila ay nanggagaling lahat sa ating. Hinuhulog lahat ng Panginoon sa kanila during their wilderness. Libre lahat. Lahat galing sa Diyos. Pero pagdating kay Joshua, hindi na gano'n ang mangyayari. Kailangan na nilang magtanim, kailangan nilang makipagbaka sa kanilang mga kawan. Lahat gagawin na nila. Free na sila. Magagawa na lahat ang gusto nila. Ayaw na magawa. Kasi ang promise lang ay sagana na lahat. At ngayon ay kaloob na ng Diyos. Kaya yung Joshua generation, isa po yan sa dapat natin maging basihan. Na pag tayo po ay nakalaya na, sabi nga po sa Matthew 4:17, na mga sabi niya. Kasi Matthew 4:17, sabi, from that time, Jesus began to preach and say, repent. Nakita niyo po yung repent. Lahat po ng nakatawid sa Joshua generation niya, lahat po yan ay nag-repent. Nag-repent na yan. Nag-change. Kasi pag sinabi kasi natin repent, it means change of thinking. Hindi na po sila yung katulad ng thinking noong kanilang mga ninuno. Nag-repent po lahat sila. Sapagkat po, the kingdom of heaven is at hand. Sapagkat sila po ay pupunta na sa promise lang ng ating Panginoon. Promise lang yung pupunta nila. Kaya kailangan mag-repent sila. Kuha niyo po ba? Yan lang yung ibig sabihin ng crossing over. Kailangan mo mag-repent. Once na hindi ka nag-repent, you cannot cross. Para ka pa rin yung generation ni Moses. Kasi yun, hindi sila nakapag-repent. Yung mga yung kaya po ang ginawa ng mga yung Joshua generation, anong ginawa ni Joshua doon? Yung mga generation na yan. Tinuli niya ulit. Lahat yung tinuli niya bago niya pinapunta doon sa promise land. Yun. So, repent. Tingnan po natin yung generation ng ating Panginoon. Sa Matthew verse 1. Ito po, kasi minsan linits to ng ating Pastor Jan. Tingnan niyo po ha. Matthew 1. The record of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Nagsimula po yung generation na yan kay Abraham. At itong generation na yan, nagsimula rin yan kay Abraham. Kaya yan lahat konektado. From Abraham to Jacob
to Jacob, di ba? From Abraham to Jacob, pagkatapos kay Jacob, to Moses. From Moses to Joshua. Yan, tingnan pa sa 16. Ano sinasabi diyan sa 16? Yan din, sa verse 16. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called the Messiah. So, yan po rin. May connection pa rin. So, ang naging connection diyan, si Jesus na in the last. Ngayon, tingnan po natin yung, para po magkaroon po kayo ng insight. Tingnan po natin yung Isaiah chapter 9, verse 6. Tingnan niyo po. Sabi po dito, for a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulder. Ano po yung pasan-pasan ng ating Panginoon? Cross ba? Cross ba yung pasan niya? Ano yung pasan niya? Hindi po. Ang pinasan po, ang pinapasan-pasan ng ating Panginoon ay yung government. Hindi po ako. Wala akong nakalagay dyan. Cross aboard, son will be given, and the government and the cross will rest on his shoulder. Hindi po yun. Napakahalaga kasi ng government sa ating buhay. At tayo yun. Tingnan niyo po kung ano ang meaning ng government. Ano ba ang meaning ng government? What is government? It is a system for implementing decision made through the political process that is common in every life to provide righteousness. Without government, sabi dito, there will be chaos. Kung wala po ang government, there will be chaos. There will be no laws to provide order. And people don't know whatever they want. Kaya po, ang talagang binibitbit ng Panginoon ay ang gobyerno. Kaya po, yung process, yung generation na yan, a government, a nation, a government of nation. Kaya ang sabi nga yan repent, for the kingdom of God is here. Kasi pagdating po kasi natin, itong usually mention that ay napakahalaga po kaya sabi ng Panginoon. Sige, first, ano yung priority ng Diyos? Ano ang priority ng Diyos? Sige, first, the kingdom of God. And His righteousness. Ang isa pa na makikita mo dyan sa crossing over, yung pong Ark of Covenant. Ano po yung laman ng Ark of Covenant? Marami po ang hindi nakakalam kung ano yung laman ng Ark of Covenant. Yung pong Ark, yung pong pinagawa ng Diyos kay Moses, yung Ark of Covenant. Ang laman po ng Ark of Covenant ay yung Ten Commandments. Yung rod ni Aaron ba yun? Yung rod ni Aaron at yung a jar of manna. Bakit po napakahalaga sa Diyos yung laman ng Ark of Covenant? Bakit lagi niyang pinapauna? Sasabihin, mauna ang Ark of Covenant, nadala-dala ng mga pare pagkatapos susunod kayo. Kasi, naroon po yung Ten Commandments. Naroon. At
Ang Ten Commandments, napakahalaga po yun sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng ating Panginoong Kristo, lahat ng kautusan na ito, walang mamamula ni kundi lahat ito ay ating tutuparin. Bakit? Bakit napakahalaga ng Ten? Mas mahalaga po yun kaysa sa sinasabi nila na, ano ba yun? Ano yung mas mahalaga ngayon? Pero dito kami, ngayon ko lang, nung napag-aralan ko to, pinakamahalaga pa rin sa ating Panginoong Jesucristo yung pong kanyang Ten Commandments, yung kanyang laws. Ang tawag po dun sa laws na yun ay divine laws. Yung pa rin yung pinakamahalaga. Kasi pag titingnan niyo po yung Ten Commandments, yung po yung nagiging disiplina ng mga nananampalataya sa ating Panginoon. Pansinin mo, wala kang iwawala sa Ten Commandments. Diba? Sabi doon, thou shall not steal. Pag tinanggal mo yun, magkakaroon ng tapos sasabihin mo, thou shall not commit your neighbor's wrong. Pag tinanggal mo yun sa Ten Commandments, kakabulbul na. Kaya napakahalaga yung Ten Commandments na dapat natin sundin. Ito po kasi yung magdidisiplina sa bawat Kristiyano. Dinidisiplina ka ng Ten Commandments. Pag sinabi mo, huwag kang magnanakaw, pinakalagay sa Ten Commandments, madidisiplina yung sarili mo na, uy, bawal magnakaw. Didisiplina ka. Minsan, ang dami-dami natin tinitinig. Basahin mo lang ang Ten Commandments. Naayon ka na sa kalooban ng Diyos. Opo, basahin mo ang Ten Commandments. Thou shall not steal, thou shall not commit your name, thou shall panay doctrine. Pag nasunod mo yung Ten Commandments, sigurado, disiplinado ka. Bakit? Isa sa mga yung ako bilang isang driver, pag nag-red light, yung stoplight, yung sa stoplight, pag nag-red, sigurado, ihinto ako. Hindi po pwedeng, pag nag-red light, diretso ka pa rin. Ibig sabihin, pag dumiretso ka, wala kang disiplina. Yung discipline nyo, yung Ten Commandments. Huwag ka magdalagaw. Huwag ka magsisinungaling. Disiplina lang yun sa atin. Pag ginawa mo yun, hindi ka na magpipilis ng ano-ano pa. Yung pa lang sa Ten Commandments, naroon na ito pala yung hindi ko na dapat gawin. Kaya ang sabi ng Diyos, sabi niya sa Kristo, iisang kudlit sa kautusan ito ay walang mawawala. Kundi akin itong tutukanin. Kaya po yung kaban ng tipan na dala-dala nila Joshua, yun po yung sign nun. Na pag naroon na sila sa kabilang sa promised land, yun na po yung magiging pasihan nila sa kanilang pamumuhay. Kasi doon sa promised land, wala na pong nagpipreach doon. Walang nagpipreach. Tingnan nyo po. Walang nagpipreach na katulad natin sa ngayon. Nakapilat o liwan kung ano yung dinipreach. Ang basihan lang nila, ang pinagbabasihan lang nila ay yung Ten Commandments. At yung nasa loob, yung basihan pa nila din, yung kapangyarihan ng Diyos, yung rod ni Aaron. Yun lang ang pinapahiwatig nung kaya laging nauuna sa kanila yung, alam niyo po kung tayong mga Kristiyano, ganun din yung ating mindset.
pagkakatuloy ng ating buhay. Yan po yung crossing over. Kailangan, pag nag-cross na tayo ng ganyan, ilalahanin natin yung batas ng Diyos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magtitistigo ng kasinungalingan. Ito yung crossing over. Aangkinin natin at yung wrath ni Moses, naangkin po natin na siya ang Diyos na makatanggap. Kailangan po natin mag-repent. Kailangan maalis natin yung dating nating pagiging isang alipin. Kung ano man yung pagiging alipin mo na yun, dapat maalis. Pag-cross over mo ng River of Jordan. Katulad din yan ng Bornagin. Mo. Jesus, ba't lagi mong ipinipreach ang kaharian ng Diyos? Gusto kong makapunta sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, matanda ka na, hindi mo alam ang gagawin mo. Paano ka makakapunta sa kaharian ng Diyos? Okay lang. Ganon lang kasimple. Bago ka at maging citizen ka ng kaharian ng Diyos. At magiging citizen ka ng kaharian. Isa po yan sa mga simple na dapat natin. Bagamat, marami po ang sinasabi sa Bible tungkol sa ating mga gagawin. Pero, gaya po ng sinabi ko, bakit po natin naging tema yan? Ano po talaga yung konteksto kung bakit naging tema natin ang crossing over ng Joshua 3? Ito lang. Joshua 3 ay yung paglipat natin o yung pag-repent natin o yung pagiging malaya natin doon sa pagkaalipin napatungo doon po sa pagiging malaya sa pagsamba sa atin. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, repent, diyan ng ating Panginoon sa Kristo. Repent for the kingdom of God is near. Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added. At ating pong nakintahan yung tunay na kaharian ng Diyos, all will be added. At kaya po yung isa, yung Psalm 65, ikita mo, yun po yung isa sa mga bunga ng pagbabago natin. Yung 9 o'clock, before 9 o'clock, narito na po tayo para managbahan sa atin. Okay, tayo pong lahat tayong panalangin. O Diyos, amang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinay po kami noon na nasa kalagitnaan namin. Nawa, Lord, ang mga salita mo na siyang pumailan lang sa aming pong kalagitnaan ay maging aral po sa bawat isa. Salamat, Lord. Ito yung mga sawag dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin.